Pang-araw-araw na mga salita ng Diyos. Bawat isa sa inyo ay dapat magsuring muli ng inyong buhay pananampalataya sa Diyos para makita kung sa paghahabol sa Diyos ay tunay na naunawaan mo, tunay na naintindihan, at tunay na nakilala mo ang Diyos. Kung tunay na alam mo kung anong saloobin ang tinitiis ng Diyos sa iba't ibang uri ng tao, at kung tunay na nauunawaan mo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo at ano ang pakahulugan ng Diyos sa bawat kilos mo. Ang Diyos na ito na nasa tabi mo, gumagabay sa direksyon ng pag-unlad mo, nagtatakda ng tadhana mo, at nagtutustos ng mga pangangailangan mo. Sa katapos-tapusan, gaano ang nauunawaan mo at gaano ang totoong pagkakakilala mo tungkol sa Kanya? Alam mo ba kung ano ang ginagawa Niya sa iyo sa bawat araw? Alam mo ba ang mga prinsipyo at mga layunin na pinagbabatayan Niya ng bawat kilos Niya? Alam mo ba kung paano Kanya ginagabayan? Alam mo ba ang paraan kung paano Kanya tinutustusan? Alam mo ba ang mga pamamaraan ng Kanyang pag-aakay sa iyo? Alam mo ba kung ano ang nais Niyang makuha mula sa iyo at ano ang nais Niyang makamit sa iyo? Alam mo ba ang nagiging saloobin Niya pagdating sa iba't ibang asal mo? Alam mo ba kung ikaw ay isang taong minamahal Niya? Alam mo ba ang pinanggagalingan ng Kanyang kagalakan, galit, kalungkutan, at tuwa? Ang mga kaisipan at ideya sa likod ng mga iyon at ang Kanyang kakanyahan? Alam mo ba sa kahuli-hulihan kung anong uring Diyos ang Diyos na ito na pinaniniwalaan mo? Ang mga ito ba at ang iba pang mga tanong na gaya niyan ay ang mga bagay na hindi mo pa kailanman naunawaan o napag-isipan? Sa iyong patuloy na paniniwala sa Diyos, ikaw ba, sa pamamagitan ng tunay na pagpapahalaga at pagdaranas ng mga salita ng Diyos, ay nalinawan na sa iyong maling mga pagkaunawa tungkol sa Kanya? Ikaw ba, matapos tanggapin ang disiplina at pagtutuwid ng Diyos, ay tunay na nagpapasakop at nagmamalasakit? Ikaw ba, sa gitna ng pagkastigo at paghatol ng Diyos, ay nakaalam ng pagiging mapaghimagsik at makasatanas na kalikasan ng tao at naggamit ng kaunting kaunawaan tungkol sa kabanalan ng Diyos? Ikaw ba, sa ilalim ng paggabay at pagliliwanag ng salita ng Diyos, ay nagsimulang magkaroon ng bagong pananaw tungkol sa buhay? Ikaw ba, sa gitna ng pagsubok na ipinadala ng Diyos, ay nakaramdam ng Kanyang hindi pagpayag sa mga pagkakasala ng tao at maging kung ano ang Kanyang hinihingi sa iyo at paano Kanya inililigtas? Kung hindi mo alam kung paano ang magkamali ng pagkaunawa sa Diyos o kung paano lilinawin ang maling pagkaunawang ito, kung gayon, masasabing hindi ka pa talaga nakapasok sa tunay na pakikipag-isa sa Diyos at hindi pa kailanman naintindihan ang Diyos. O kahit papaano, masasabing hindi mo kailanman ninais na maintindihan Siya. Kung hindi mo alam kung ano ang disiplina at pagtutuwid ng Diyos, kung gayon, tiyak na hindi mo alam kung ano ang pagpapasakop at pagmamalasakit, o kahit papaano, hindi ka pa kailanman talagang nagpasakop o nagmalasakit sa Diyos. Kung hindi mo pa kailanman naranasan ang pagkastigo at paghatol ng Diyos, kung gayon, hindi mo talaga malalaman kung ano ang Kanyang kabanalan. At lalong hindi magiging malinaw sa iyo kung ano ang paghihimagsik ng tao.
kung hindi ka pa talaga kailanman nagkaroon ng tamang pananaw sa buhay o tamang layunin sa buhay, kundi nalilito pa at hindi makapagdesisyon tungkol sa iyong magiging landas ng buhay sa hinaharap, maging hanggang sa puntong nag-aalangan kang magpatuloy. Kung gayon, tiyak na hindi mo pa kailanman tunay na natanggap ang pagliliwanag at paggabay ng Diyos. At masasabi ring hindi ka pa kailanman tunay na natustusan o napunuan ng mga salita ng Diyos. Kung hindi ka pa napasailalim sa pagsubok ng Diyos, malinaw na hindi mo talaga malalaman ang hindi pagpapaubayan ng Diyos sa mga kasalanan ng tao, o hindi mo maiintindihan ang sa kahuli-hulihan ay hinihingi ng Diyos sa iyo, at lalo na kung ano ang gawain niya ng pamamahala at pagliligtas sa tao. Gaano man karaming taon na naniwala ang isang tao sa Diyos, kung hindi pa niya kailanman naranasan o nadama ang anuman sa mga salita ng Diyos, kung gayon, tiyak na hindi pa niya nilalakaran ang daan tungo sa kaligtasan. Ang pananampalataya niya sa Diyos ay tiyak na walang tunay na laman. Ang pagkakilala niya rin sa Diyos ay tiyak na wala, at malinaw na wala siyang kamuwang-muwang kung paano magpitagan sa Diyos.